Pag-usapan natin ngayon ang bagong pasabog ni Mayor Benji Magalong. Grabe, tungkol ito sa ayuda ng mga kongresista. Hindi lang 777. Meron ng 30-30-30. So, ano ba yan? 30-30-30. Kasi yung 777, sabi ni Mayor Magaling na mabibigyan ka ng 7 million na AKAP, 7 million na AIC, 7 million na tupad. So that's 21 million. Ngayon, 30-30-30 na. Okay, pakinggan natin ang sisiwalat ni Mayor Magalong dito sa balitang ito, then bigyan natin ng reaksyon. 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AIX or ATAP, 30 million na MAIP, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited. Halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disperse yung gano'n na easily, kaya mong i-disperse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot na nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if is now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. No? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napaka-corrupt na politiko, they can easily make ₱1 billion in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga gano'n, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang AKAP. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, walang tupad. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue, Diyos ang amin. Okay, so ito, sources ni Mayor Benji Magalong, these are allegations na dapat sagutin ng mga kongresista dahil very alarming kung totoo ang mga ito.
hindi lang pala 777. That's 21 million. Ginawa ng 30-30-30. 90 million sa mga mag-host ng payout venue. O, yun, ano. So, grabe. Sana yung 777 scheme, wala akong narinig na sagot ng mga kongresista, lalo na ang Office of the Speaker of the House. Tahimik lang sila eh. Sana itong revelasyon na ito, 30-30-30, makarinig din tayo ng sagot. Kaya lang, kung hindi sila sasagot, alam nyo na. Silence means blank. So, grabe. No wonder na meron na namang bagong manifesto na pinirmahan ng mga PME graduates, cadets, and alumni, both from the AFP and PNP. Mga retirees ito ha. Very vocal na itong mga retired men and women in uniform. Ngayon lang ito nangyari. Previous, wala lang. Maliban lang yung mga series of coup attempts panahon ng Korea administration. After that, tumahimik na ang military. Ito lang administration nito na very vocal na ang mga retired, mga generals. Of course, yung active, wala kang, hindi mo talaga dapat tatahimik lang. Kaya lang, na rin, according to Lieutenant General Aurelio Baladad, plus 82, marami na siyang nakausap, both active and retired. May namumuunang resentment sa mga men and women in uniform sa nangyayari. Ito na nga yung perceived corruption. Sabi ng isang opisyal na nakausap ni General Baladad is, are these the leaders we risked our lives for? Tinataya natin ang buhay natin, ganito ang mga leaders natin, what a waste of lives, parang ganon. So matindi. Sana mag-stop na ito dahil ang kawawa ang taong bayan. And then another hinaing ng mga men and women in uniform, yung mga nakausap ni Lieutenant General Aurelio Baladad is yung perceive sa promotion system sa AP nga is patronage politics. Kailangan mong dumikit sa politiko para ma-promote ka. Nawala na yung merit system. Hindi na kagaya ng dati. Okay, so balik tayo dito sa dinedepensahan ng mga mambabatas na charity is the best thing. Itong ayuda is the best thing that ever happened. Ganun pa, yung paliwanag ni Mayor Magalong. Magpasalamat pa ang taong bayan dahil okay naman yung pagbibigay ng ayuda. Kasi may nangangailangan talaga ng ayuda, but ilagay natin sa tamang example, yung 4Ps. Agree ako na maraming indigents, hirap na dapat tulungan. Kaya nga, yung 4Ps na yan, na institutionalize, may batas na yan. Kaya lang, kung ano pa yung tamang ayuda, yun pa ang binawasan ng 50 billion pesos for this year. Kung ano yung ayuda na kaduda-duda, kagaya ng AKAP, yun pa ang pinunduan. So, ano yung AKAP? Ang perception ng karamihan is form of vote buying. Tinataon na, conditional implementation ng AKAP this year. Suggestion is ex-Senator Drilon, wag mo nang ibigay yung AKAP after election na lang. Para hindi magamit sa political. Nako, hindi naman pumapahayag ang mga mambabatas. Dapat daw maibigay na.
So, anong ibig sabihin nun? Kailangan nila para sa kanilang pangangampanya. Yun ang masama sa ayuda. So, salamat po, Mayor Benji Magalong. Medyo, lang din ako, worried lang ako kay Mayor Benji Magalong, itong palagi niyang pagbubulgar nga ito. Baka madelikado ang kanyang buhay. Pag initan siya ng mga nasasagasaan, sana mag-ingat palagi ang ating butihing mayor. Total, retired general naman siya. Sana nasa safe lang na sitwasyon ang ating magiting na Mayor Benji Magalong.